Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa lamang live stream na araw ngayon na Biyernes 24 ng Abril taong 2026, April 24, 2026, Friday. Kumusta po kayong lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan at malulusog inyong pangangatawan. Welcome sa isa namang live stream ng inyong lingkod na si Senior Simon. at yan ang Issue 101. kung saan sa episode at sa live stream natin ngayon mga kaisyo, ito ang ating pag-usapan at tatalakayin. Nagpapalusot. Nagpapalusot na ang Malakanyang sa pamamagitan ng Presidential Communications Office Undersecretary, ang ating paboritong si Atty. Clarissa Ante Kler Castro, sa mga kasinungalingan nito tungkol sa pagka-aresto ni dating Bicol Representative Zaldy ko sa Czech Republic. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sa all para kayo mapawalahan kung sakasakaling tayo may live stream katulad dito. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page na Sitio Simon 101, pati na rin ang ating X account. Kaya't huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin ang ating talakayan dito sa ating live stream na kasama po yung lingkod na si Senior Simon. Senior Simon. Pero bago po natin ituloy mga ka-issue, inanyahan ko po kayo, you are invited to join dito sa ating mga ka-issue sa issue 101 group page. Sa pamagitan kasi ng group page na to mga ka-issue ay tuloy-tuloy ang ating ugnayan, tuloy-tuloy ang ating talakayan at pwede po kayong mag-post dito sa ating mga ka-issue sa issue 101 group page. At by the way, probably hindi pa naayos ang ating internet connection. Kung sakali tayo mapuputol mga kaisyo, sana huwag po ninyo tayong iwanan at magantay lang po hanggang makabalik tayo. Kasi dito mahina ang aking connection. So pwede mo kayong sumali sa ating talakayan ngayon sa ating live stream on this day, April 24, 2026, Friday. Ba't ba ayaw ng YouTube ko na gumalaw? So dito tayo mga kaisyo. Kasi si Ante Kler, ang ating napakagaling, matalino at masipag mga kaisyo, katulad ng kanyang among si Bongbong Marcos, na take 1 sa bar exam at graduate ng cum laude mga kaisyo sa kanyang law. So pasensya po mga kaisyo kung sakasakaling mapuputo tayo or hindi maganda ang ating reception dyan sa inyo. Dahil sa ngayon, ewan natin kung baka hindi pa naayos mga kaisyo ang internet connection natin. Pero nevertheless,
tuloy natin ang live stream natin dito. Kasi sabi ni Yusek Claire Castro, kanina lang to, April 24, hindi nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Ang sabi ng Pangulo ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldy dahil sa kakulangan sa proper documentation. Nahuli si Zaldy due to immigration. Kasi mga kaisyo, gusto kasing ipaabot ni Ante Kler and of course ng Malakanyang na hindi po sila nagsisinungaling doon sa inilabas na ulat na parang reporter ba mga kaisyo nitong si Pangulong Bongbong Marcos na sinabi niyang nahuli si dating ako Bicol Party List Representative Zaldy. So ayun, dito sa inilabas mismo ng Philippine News Agency mga kaisyo, this is a government news portal. Sabi kasi dito mga kaisyo, no contradiction between PBBM, DOJ on Zaldy Zaldy case mga kaisyo. Sabi dito mga kaisyo sa ulat, Malakanyang on Friday kanina said there is no contradiction between the statements of President Ferdinand R. Marcos Jr. and the Department of Justice regarding the case of fugitive former lawmaker Zaldy. The clarification came after the DOJ said the Czech Republic's action was merely an intervention, noting that the term arrest applies only when a country has jurisdiction over the individual. So, in other words, mga kaisyo, palusot. This is the automatic palusot of the administration. Kasi sabi dito the DOJ said the Czech Republic cannot lawfully arrest because he has no outstanding warrant in the Central European country. Ang punto kasi dito mga kaisyo is not about this declaration by the Department of Justice, but tungkol ito sa sinasabi noon ni Pangulong Bongbong Marcos nang inulat niya na si Zaldy ay nahuli. Kasi from the perspective of the Filipino people, tayong mga Pinoy, pag sinabi nating nahuli, ibig sabihin yan arestado mga kaisyo. Di po ba? Kasi ito po ang inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Galing ito sa DZRH News. Pero puntahan na lang natin itong post niya noong April 16 at 9:42 PM na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos dito mga kaisyo, nahuli na. Take note ito ay galing mismo sa Facebook account ni Pangulong Bongbong Marcos. Na sinabi niya dito, nahuli na si Zaldy. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of the Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. So take note, sinabi dito sa post ni napakasipag, napakasigla, napakalusog nating Pangulong si Bongbong Marcos na nahuli na si Zaldy. Pag sinabi kasi natin na nahuli na, ibig sabihin ay siya ay hinahabol o tinutugis ng batas dahil may atraso, may kaso siya dito mga kaisyo. Diba? So sa madaling salita, itong pagkakahuli sa kanya ay dahil hinahabol siya, tinutugis siya ng pamalaan. In other words, itong si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos mga kaisyo, is talking about the arrest of the former congressman. So dito tayo mga kaisyo, this is what happened. Pagkatapos na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos itong post niya, dito tayo kay Ante Kler Castro. Maayong adlaw, Iloilo Press.
Nahuli na si Zaldy ko. Kuha nyo? Nahuli na si Zaldy ko. Maayong adlaw, Iloilo Press. Nahuli na si Zaldy ko. Nahuli na si Zaldy ko. Ibig sabihin, mga kaisyo, siya ay tinutugis, siya ay pinaghahanap, siya ay nahabol ng mga otoridad, mga kaisyo, dahil may kaso siya. At sa perspective, mga kaisyo, ng batas natin sa Pilipinas, ay hinuli siya by virtue of the authority in Czech Republic. Though it is not, hindi po ito sa kadahilanan na mayroong warrant of arrest o mayroong red notice galing sa Interpol. Pero pagkakasabi kasi dito, mga kaisyo, sa perspektibo ng karaniwang tao ng hampas lupang katulad natin, mga kaisyo, ito ay nangangahulugan ng pagka-aresto kay Zaldy ko. Pero sabi dito ni Ante Kler, mga kaisyo, ay Maayong adlaw, Iloilo Press. Nahuli na si Zaldy ko. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood. Take note, ha? Nakuha nyo po ba ang tunada? Nakuha nyo ba ang konteksto dito sa ulat? Kasi this is a press conference, mga kaisyo. Dito sa ulat ni Ante Kler na sinasabi niyang nahuli na. Pag dito lang kasi natin kinuha, mga kaisyo, ulitin natin, mga kaisyo, para mayroon po tayong pagkakaintindi dito sa pinagsasabi ni Ante Kler Castro, mga kaisyo, tungkol dito sa post ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na si Zaldy ko. So ito, mga kaisyo, tingnan natin, intindihin natin ang konteksto kung ano po ang dating nito sa pagpapahayag ni Ante Kler sa karaniwang taong hampas lupang katulad natin, mga kaisyo. Tingnan natin, intindihin natin kung ano ang impresyon natin ng pinagsasabi nitong si Ante Kler sa karaniwang taong katulad natin, mga kaisyo. Okay, ulit. Nahuli na si Zaldy ko. Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. So ano sa tingin nyo ang ibig sabihin yan? Anong sa tingin nyo ang ibig sabihin yan? Nahuli na dahil sa panindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang sinumang sangkot sa flood control anomalies, flood control project anomalies. So ibig sabihin, nahuli na, arestado siya by virtue of the effort of the Philippine government. Ito. Ang ibig sabihin nito sa sinasabi dito ni Ante Kler. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad sa Czech Republic ang puganting si Zaldy ko matapos na pumasok sa nasabing bansa. Okay, another thing, puganting si Zaldy ko. So may connection ito sa sa paghabol, sa pagtugis dahil may arrest warrant or tinutugis ng Pilipinas, ng batas ng Pilipinas, itong si Zaldy ko. Nang walang wastong dokumento. Batay sa pinakahuling ulat, hinarang si Zaldy ko sa German border. Okay, hanggang dyan lang, mga kaisya, kasi puntahan natin itong bahagi ng question and answer portion ni Ante Kler. May we know lang the candid reaction of the President upon learning the arrest of Zaldy ko? Opo, kagabi po ay siguro bago mag-alas 10 ng gabi, ay nakausap po tayo ng Pangulo, kasama po natin si Secretary Dave Gomez at ipinaalam sa atin kung pinaka-update sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldy ko. At siya po ang naunang nagbalita, nag-post ng update patungkol po dyan. At of course, ang mararamdaman ng Pangulo bilang siya po ang naging nanguna sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. Although wala pa pong inaakusahan ng Pangulo, walang inaakusahan ang gobyerno. Wala ha. Dito sa pagpaliwanag ni Ante Kler, mga kaisyo, ibig sabihin niya na hindi guilty pa
kasi wala pang itong mga sangkot sa flood control project. Ulitin natin mga kaisyo para lalo nating maintindihan. Anomalya sa naging nanguna sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. Although wala pa pong inaakusahan ng Pangulo, walang inaakusahan ang gobyerno kung sino ang guilty or not guilty. Pero kung kayo ay nababanggit na maaari may kinalaman, nararapat lamang po na imbestigahan. So ngayon po na may kaso... Ang tanong, iniimbestigahan ba si dating ES Bersamin? Iniimbestigahan ba yung pamangkin ba yon ni dating Executive Secretary Bersamin? Si Amina Pangandaman, iniimbestigahan ba? Wala, di po ba? Pero pinangalanan sila mga kaisyo. Pinangalanan ang dating Executive Secretary, pinangalanan ang Undersecretary na Bersamin, pinangalanan si Amina Pangandaman, pero may narinig ba kayong investigasyon doon sa mga nagbitiw na mga personalidad, mga kaisyo? Kasinungalingan talaga. Sinungaling talaga ang administrasyon na ito. Ang pagkakaiba naman po kay Zaldy ko, meron na po siyang kaso at ang kanyang passport po ay cancelled. So lumalabas na siya ay fugitive. So ang isang fugitive dapat naman pong mahuli at sa pangunan ng Pangulo na nalaman niya na isang fugitive ay maaari nang maibalik sa Pilipinas. Maganda pong balita yan. Was he happy considering that Zaldy is one of the big fish sa flood control anomaly na naaresto na siya? Definitely. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Just a quick follow-up on the same topic. How prepared is the President considering that before Zaldy's arrest, Zaldy is dragging the President's name into the flood control anomaly saying na siya yung master? Okay, hanggang dyan lang mga kaisyo. Now, dito tayo ulit sa press conference ni Ante Kler Castro noong nagpahayag kasi itong si dating spokesperson na Atty. Harry Roque na hindi naman arestado itong si Zaldy ko. Pero dito mga kaisyo, pakinggan natin ang sagot ni Ante Kler. Good afternoon, Yusek. At take note po kung ano ang konteksto dito sa tanong para mas maintindihan po natin kung talagang itong the way na sumagot itong si Ante Kler mga kaisyo ay angkop ba? Na aayon ba sa mga katanungan? Ito. Yesterday po, former presidential spokesperson Harry Roque issued a statement questioning the pronouncements of the president regarding Zaldy ko, saying na hindi naman daw totoo na naaresto o hindi nakadetain si Zaldy ko ngayon, but rather ay nagkaroon lang ng intervention with the Czech police. Ano pang... Take note ha. Sinabi ni dito sa tanong nitong reporter na to na sinabi ni dating spokesperson Atty. Harry Roque na hindi naman totoo na inaresto o naaresto itong si Zaldy ko. Okay, ulit ha. Naaresto o hindi nakadetain si Zaldy ko ngayon, but rather ay nagkaroon lang ng intervention. Person Harry Roque issued a statement questioning the pronouncements of the president regarding Zaldy ko, saying na hindi naman daw totoo na naaresto o hindi nakadetain si Zaldy ko ngayon, but rather ay nagkaroon lang ng intervention with the Czech police. Ano pang... Nagkaroon ng intervention. Si dating spokesperson Atty. Harry Roque mismo ang nagtuwid sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa sinabing pagka-detain tungkol dito sa sinabing pagka-aresto ni Zaldy ko. Itinuwid, iniayos. Dapat nga magpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos, dapat nga magpasalamat itong si Ante Kler Castro mga kaisyo dahil inayos, itinuwid ni dating spokesperson Harry Roque kung ano ang tama at ano ang totoo mga kaisyo. Tingnan natin ulitin ko lang mga kaisyo itong tanong ng reporter na to para maintindihan talaga natin kung talaga bang tama o naaayos ang ba ang sagot ni Ante Kler Castro. Good afternoon, Yusek. Yesterday po, former presidential spokesperson Harry Roque issued a statement questioning the pronouncements of the president regarding Zaldy ko, saying na... By the way, this was April 21 mga kaisyo. April 21 po to. Hindi naman daw totoo na naaresto o hindi nakadetain si Zaldy ko ngayon, but rather ay nagkaroon lang ng intervention.
hindi naaresto si Zaldy pero nagkaroon lang ng intervention ang Czech Republic. Okay. The Czech Police. Ano po ang masasabi ng palasyo? Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Ah. Anong sagot ni Ante Kler, mga kaisyo? Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? So, ibig sabihin na nagsisinungaling si Atty. Harry Roque na tungkol sa pagkaka-aresto ni Zaldy. So, ibig sabihin, sinalungat ni Ante Kler noong Martes ang pinagsasabi ni dating spokesperson Atty. Harry Roque na hindi totoo ang pinagsasabi ni Atty. Harry Roque na hindi totoo na hindi na aresto at intervention lang ng Czech Police yung nangyari kay dating Congressman Zaldy. Ulitin natin, mga kaisyo. But rather ay nagkaroon lang ng intervention with the Czech Police. Ano po ang masasabi ng palasyo? Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Bakit natin paniniwalaan daw si Atty. Harry Roque, mga kaisyo? Sige, tuloy lang natin para malaman natin kung ano pang dagdag na pinagsasabi nitong sinungaling na taga Malakanyang. Ma'am, follow up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Zaldy? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ Vida. Hindi niya alam, mga kaisyo, ang sagot. Dito tayo. Now, pansinin nyo, itong post ng Presidential Communications Office na may date na April 16, 2026. Dito, mga kaisyo, palakihin natin para makita nyo. April 16, 2026. Na may pamagat na fugitive ex-Ako Bicol Representative Zaldy in Czech custody. Bakit ko po tinutukoy itong pamagat na ito, mga kaisyo? Dahil kanina lang ng akin pong pagkakalabas lang ng ulat ng Malakanyang na iniayos o sinasabi nila na hindi naman nagsabi na inaresto itong si Zaldy. Ang pamagat kasi ng ulat ito, mga kaisyo, ay itong post ni Atty. Harry Roque. Fugitive ex-Ako Bicol Representative Zaldy arrested in Prague, held in Czech custody. Take note po, mga kaisyo, this is the same news report kasi kinopya ko ang link na ito nung hinahanap ko ito, mga kaisyo. This was the title, galing ito sa Presidential Communications Office, April 16, the same date. Ang pamagat nito, mga kaisyo, is fugitive ex-Ako Bicol Representative Zaldy arrested in Prague, held in Czech custody. Binago kasi ang pamagat ng balitang ito at ginawang fugitive ex-Ako Bicol Representative Zaldy in Czech custody. Tinanggal ang salitang arrested in Prague at held. Notice, mga kaisyo? Nakita nyo ba kung ano ang iniba? Ang original kasi ng pamagat ng ulat na to is ito, fugitive ex-Ako Bicol Representative Zaldy arrested in Prague, held in Czech custody. Binago at pinalitan ng fugitive ex-Ako Bicol Representative Zaldy in Czech custody. Binago na yung pamagat. Now, nung binasa ko ito, mga kaisyo, ang nakalagay dito is fugitive former Ako Bicol Representative Zaldy has been arrested. Pero hindi mo mahanap dito
na ito ay edited or updated o binago mga kaisyo. Hindi mo makikita dito sa post ng Presidential Communications Office. The same po ito. Take note. This is the same news report na pinost ng PCO. This is the same. Kaya't ko pinakita sa inyo ito para makikita po ninyo kung paano po tayo manipula ng administrasyon na to na without apology, without asking an apology sa taong bayan na nagkamali sila sa kanilang ulat, nagkamali sila sa kanilang pinagsasabi, binago lang nila without accepting their mistake. Nakita niyo mga ka-isyo kung gaano o paano tayo pinagloloko ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Paano tayo pinagloloko? Parang sa tingin nila na tayo po ay mga tanga, mga bobo, tayong mga hampaslupang taong bayan na katulad ko. Ulit mga ka-isyo, balikan natin. Ang original na pamagat ng ulat to, the same, April 16, 2026. Wala namang iba kung hahanapin yung mga kaisyo, wala namang ibang ulat na pinost ang PCO tungkol dito sa pagkakahuli o pagkaditini o ano katotohanan, malalaman natin mamaya. Ang sinabi o ang pamagat ng kanilang ulat is fugitive ex-Ako Bicol Representative Zaldy arrested in Prague, held in Czech custody. Binago ang pamagat at ginawang fugitive ex-Ako Bicol Representative Zaldy in Czech custody. At ang laman nito mga kaisyo is fugitive former Ako Bicol Party List Representative Zaldy has been arrested. Binago ito. Tingnan natin kung makikita natakpan mga kaisyo. Pero yun po ang laman. Kasi nung natuklasan ko ngayong oras na to bago po tayo nag-live, nang mabasa kong nag-iba na itong pamagat ng ulat na to mga kaisyo, hinanap ko itong post ni dating spokesperson Atty. Harry Roque para maipakita ko sa inyo kung ano talagang kabalbalan ang pinaggagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Napuntahan natin itong ulat mga kaisyo ng sinabi kanina ng Department of Justice. Sabi kasi ng Department of Justice na arrest may not be right word for Zaldy situation. May pamagat itong DOJ says arrest may not be right word for Zaldy situation ng Philstar Global. Ito kasi ang ulat ng Philstar mga kaisyo. The Department of Justice has issued clarifications that fugitive former Congressman Zaldy has not been arrested in the Czech Republic, softening language used by the President himself when announced he was caught or nahuli na and taken into custody last week. DOJ spokesperson Polo Martinez made the remarks Thursday that the word arrest does not apply because has no outstanding warrant in Czech Republic. So, yada-yada na to mga kaisyo. Sa madaling salita daw, in the perspective daw of the Czech Republic, itong si Zaldy ay hindi naaresto. Pero in the context of the President, nung sinabi niya ito mga kaisyo, na nahuli na ito, it's arrested. Di po ba mga kaisyo? You may correct me on that. Now, dito mga kaisyo, what the President said sa bahaging ito ng ulat ng Philstar, nahuli na, and Interior Secretary John Vic Remulla said the same day that Co had been caught and that authorities were working towards his deportation. So ano daw sinasabi ngayon ng sandali lang, saying Co had been stopped. Saan ba yung... Okay, ito. After the frenzy over the former lawmaker's alleged arrest, Martinez on Friday described Co as
the subject of official law enforcement action by Czech authorities. So, Ko remains within the Czech Republic's jurisdiction. Okay, sabi dito, arrest has a legal technical definition. He said, an intervention involving Zaldy Ko took place in Czech Republic. Okay, so we do not know yet the specific details of the intervention, and we'll find out soon enough. Now, ito. Kasi, ang the justice official could neither say, ito pala mga kaisyo. The justice official could neither say whether Ko is still under Czech custody or already released. Pero sabi ni dating spokesperson Harry Roque, he's not in custody. Malaya si Zaldy Ko habang dinidinig ang kanyang sabi dito, intervention ng authorities ng Czech Republic. So yung sinabi kasi kanina na pinanood natin na sagot ni Ante Kler Castro na dapat hindi daw paniwalaan itong si dating spokesperson Atty. Harry Roque dahil fake news peddler daw siya mga kaisyo, na sa totoo pala it is confirmed by the DOJ that he was Zaldy Ko is not even detained, is not even arrested. Na dapat nga magpasalamat itong si Atty. Kler Castro kasi inayos ni dating spokesperson Harry Roque at sinasabi o nilahad ng dating spokesperson na kung ano ang tama at ano ang totoo. Now, isa pa mga guys, ito. Kasi pinagyayabang ng administrasyon na pwede nila sa lalong mas madaling panahon na pabalikin sa bansa itong si Zaldy Ko. O sabi ng isang immigration expert mga kaisyo, no way. Sa tanong na can Zaldy Ko be back in Philippines in 3 weeks? Sabi ng isang Czech migration expert, no way. Bakit mga kaisyo? Ito. The possible return of former Ako Bicol Party List Representative Zaldy Ko from the Czech Republic will depend on legal procedures and could face delays, especially if he seeks asylum, a Czech migration law expert said. Sabi niya, there's no way that the former congressman will be brought back to the Philippines in 3 weeks, as announced by Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolya. Grabe, no? Grabe. In other words, itong pinagsasabi ni Pangulong Bongbong Marcos is a fake news because he is implying na si Zaldy Ko ay arestado. Itong pinagsasabi din ng PCO Undersecretary Atty. Clarissa Ante Kler Castro is also fake news, kasinungalingan. So therefore, itong sinabi ni PCO Acting Secretary Dave Gomez na no one will be spared, mga kaisyo, no one will be spared basta mapatunayan naming fake news, we will file charges against them. No one will be spared, sabi ni PCO Acting Secretary Dave Gomez. Tingnan natin mga kaisyo kung gaano talaga sila katotoo sa kanilang mga inilahad, sa kanilang mga pronouncement, sa kanilang mga declaration na na nilalabanan daw nila ang fake news mga kaisyo. Issue 101. So nga dyan lang po muna tayo para sa ating live stream ngayon. Pasensya na po kung hindi tayo regular nakapag live stream
Dahil mga ka-issue, busy po tayo sa ating sa ating hanap buhay. Hindi pa lamang as if marami tayong hanap buhay mga ka-issue. So maraming salamat po sa nakapanood sa ating live stream ngayon at sa mga manonood pa sa naging live stream na or mga team replay, ika nga. Huwag po kalimutan na mag-like o mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel na ito. At sana ay bisitahin niyo po ang ating Facebook at ang ating X account para naman makapag-follow po kayo doon. So hanggang sa muli, ito po ang iyong lingkod na si Senior Simon. Pansamantala po tayong mamaalam para sa Issue 101. hanggang sa muli, tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.